Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Javier Santos, 45 taong gulang. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. 7. Mahahalagang protina para sa mga may sakit sa bato. Kumain ng tama, iwasan ang paglala ng kondisyon. Mga mahal kong kaibigan, nakatagpo na ako ng isang pasyenteng 52 taong gulang mula sa Pampanga na may chronic kidney disease, CKD stage 3. Dahil sa takot na lumala ang kanyang kondisyon, inalis niya ang lahat ng karne at isda sa kanyang dieta at kumain lamang ng plain lugaw na may kaunting nilagang gulay. Makalipas ang 3 buwan, bumalik siya sa akin. Bumaba ng 7 kilo ang kanyang timbang, nanlambot ang kanyang mga braso at binti, at madalas siyang pagod, lumalabo ang kanyang memorya, at ang pinakamasama, mabilis na tumaas ang kanyang creatinine levels kumpara dati. Nanginginig niyang tinanong sa akin, Dr. Santos, nagpakagutom na ako sa pagkain ng karne. Bakit pa rin lumalala ang aking bato? Masakit pakinggan, ngunit hindi ito isang pambihirang kaso. Maraming mga Pilipino na na-diagnose na may mahinang bato ang labis na naghihigpit sa kanilang dieta, lalo na sa protina. Akala nila na ang protina ay nakakapinsala sa bato at ang pagkain ng karne ay nagpapataas ng urea, kaya mas pinipili nilang kumain ng matabang pagkain at iniiwasan ang karne at isda. Ngunit pinatunayan ng agham ang kabaligtaran. Ang maling paghihigpit sa protina ay maaaring maging sanhi ng mas mabilis na paglala ng sakit sa bato na humahantong sa pagkawala ng kalamnan, pagbaba ng immune system, malnutrisyon, at kalaunan, mas maagang paglilinis ng dugo, dialysis, kaysa sa inaasahan. Ayon sa National Kidney Foundation ng Amerika, ang mga pasyente ng bato ay hindi dapat ganap na tanggalin ng protina, ngunit kailangan nilang kumain ng sapat, pumili ng tama, at maghanda ng wasto. Kailangan pa rin natin ng protina upang mapanatili ang mas ng kalamnan, makagawa ng antibodies, at makapag-regenerate ng tissues. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga pinagmumulan ng protina na madali sa bato, mababa sa phosphorus at potassium, at madaling tunawin, maaari pa rin tayong kumain ng masarap at sapat ang nutrisyon nang hindi napapagod ang bato. Kaya, ano ang tamang kainin? Mayroon bang mga pagkaing masarap, mura, madaling lutuin at hindi makakapagod sa bato? At baka kumakain ka ng ilang uri ng pagkain na sa tingin mo ay malusog, ngunit lihim na nagtutulak sa iyong bato sa acute failure? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 uri ng protina na maaaring regular na kainin ng mga may sakit sa bato at dapat pangang kainin sa kondisyon na alam nila kung paano ito ihanda at pagsamahin ng tama. Ang mga ito ay pawang mga pagkain na may malinaw na ebidensiyang siyentipiko at inirerekomenda ng maraming internasyonal na renal dietitians at nephrologists. At lalo na kung panoorin ninyo ang video hanggang sa dulo, bibigyan ko kayo ng 3 araw na meal plan na may tamang protina. Makakatulong ito na mapanatili ang inyong lakas at posibleng makababa pa ng creatinine levels. Ito ay matagumpay na na-apply sa isang grupo ng mga pasyente sa Manila na may napakagandang resulta. Ibabahagi ko lamang ang meal plan na ito sa dulo ng video, kaya siguraduhin ninyong panoorin hanggang matapos. Bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat ng taos-puso sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking channel. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video tungkol sa dieta, tips sa malusog na pamumuhay, at kung paano makontrol ang mga talamak na sakit sa natural at siyentipikong paraan. Kung interesado kayo kung paano maiwasan at maprotektahan ang malusog na bato, siguraduhin tingnan ang playlist na babala sa pagpalya ng bato, mga senyales, sanhi, at paraan ng pag-iwas na inilagay ko sa description. Ngayon, dumako na tayo sa unang pagkain. Isang pagkain na mura, madaling lutuin, ngunit hindi naiintindihan sa loob ng maraming taon. At kung alam mo kung paano ito gamitin, ito ang magiging tagapagligtas upang ang iyong bato ay hindi mapagod at ang iyong katawan ay makabawi. 1. Dibdib ng manok, walang balat, ang gintong protina para sa may sakit sa bato. Maraming tao ang natatakot sa karne, lalo na sa manok dahil sa takot na tumaas ang protina sa dugo at mapilitang magtrabaho ng mas husto ang bato. Ngunit ang totoo, kung alam mo kung paano pumili ng tamang bahagi at lutuin ng tama, ang dibdib ng manok na walang balat ay isa sa pinakamalinis at pinakamagaan na pinagmumulan ng protina para sa bato. Isipin ang isang pagkain na puro lugaw at ilang piraso ng nilagang gulay.
Mukhang simple ngunit malubha itong kulang sa protina, ang sangkap na kailangan ng katawan araw-araw upang ma-regenerate ang cells, mapanatili ang muscles, at mapataas ang resistensya. Ang kakulangan sa protina sa loob ng mahabang panahon ay mabilis na magpapapayat sa mga pasyente ng bato, magdudulot ng pagkahilo, insomnia, mahinang panunaw, at mas mapanganib pa, protein energy malnutrition na nagpapabilis sa paglala ng sakit. Ang dibdib ng manok ay lean meat, mababa sa taba, at halos walang masamang kolesterol. Bawat 100 gramo ng dibdib ng manok ay nagbibigay ng humigit kumulang 21.22 kapatogramo ng mataas na kalidad na protina at napakababa rin sa natural na sodium. Ito ay napakahalaga para sa mga may sakit sa bato. Bukod dito, ang dibdib ng manok ay mayroon ding mababang nilalaman ng purine kaya hindi nito pinapataas ang uric acid na angkop para sa mga may gout na may kasamang mahinang bato. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa University of the Philippines noong 2020 na ang paggamit ng puting lean meat tulad ng dibdib ng manok ay nakakatulong na mapabuti ang muscle mass at mas mahusay na makontrol ang glomerular filtration rate kumpara sa grupo ng mga pasyente na ganap na umiiwas sa protina. Ngunit ang mahalaga ay alam kung paano ito ihanda. Ang dibdib ng manok para sa mga pasyente ng bato ay hindi dapat iprito, hindi dapat lagyan ng maraming asin, o inihaw na may mantika. Ang pinakamahusay na paraan ay steam ito hanggang lumambot, pakuluan ng maigi o hiwain ng maliliit at ihalo sa salad na may gulay na may mababang asin. Maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya o lemon juice upang mapahusay ang lasa ng hindi nangangailangan ng maraming pampalasa. Para sa mga may CKD stage 2003, ang pagkain ng dibdib ng manok 2,003 beses bawat linggo, sa bawat pagkain ay humigit kumulang 60,090 gramo ng lutong karne ay isang makatwirang antas. Kung ikaw ay nasa dialysis o inirerekomenda ng doktor na dagdagan ng protina, maaaring mas maging flexible ayon sa individual na gabay sa nutrisyon. At kung natatakot ka na ang karne ay kaaway ng bato, ang susunod na bahagi ay mas nakakagulat pa. Dahil ibabahagi ko ang isang uri ng gulay na may hugis tulad ng karne ngunit naglalaman ng sapat na protina, mababa sa potassium at partikular na mabuti para sa mga may sakit sa bato, kahit na sa mga may high blood pressure. Kung kumakain ka ng dibdib ng manok ngunit hindi mo alam kung anong masarap at simpleng putahe ang lulutuin, mag-iwan ng komento na 1. Agad kong ipadala ang dalawang recipe. Steamed chicken breast na simple at lugaw na may kalabasa at manok na mabuti sa bato. Ang dalawang putaheng ito ay matagumpay nang na-apply ng maraming pasyente. R. King oyster mushroom. Namduiga, madaling tunawing gulay, na protina, maganda sa atay at bato. Kung iniisip mo na tanging karne at isda lamang ang nagbibigay ng sapat na protina, hindi iyan tama. Mayroong isang uri ng vegetarian na pagkain na akala mo ay side dish lang ngunit itinuturing ng mga eksperto bilang golden vegetable protein para sa mga may sakit sa bato. Ito ay ang king oyster mushroom. Maraming tao ang hindi pinapansin ang kabute dahil akala nila ay wala itong sustansya. Masaya lang kainin ngunit hindi sapat ang protina para sa katawan. Ngunit ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Santo Tomas, ang king oyster mushroom ay maaaring palitan ang hanggang 30% ng protina mula sa hayop sa dieta habang pinapanatili ang muscle mass at pinabuting immune function, lalo na sa mga matatanda. Ang kakaibahan ng king oyster mushroom ay naglalaman ito ng lahat ng mahahalagang amino acids habang ang potassium content nito ay mas mababa kaysa sa maraming karaniwang beans at gulay. Ang 100 gramo ng sariwang kabute ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 300 milligrams ng potassium, mas mababa kaysa sa soybeans, spinach o patatas na angkop para sa mga kailangang kontrolin ang potassium sa dugo. Bukod dito, ang kabute ay naglalaman din ng antioxidant na tinatawag na ergothioneine, isang aktibong compound na itinuturing na natural na miracle drug na tumutulong na protektahan ang kidney tissues mula sa pamamaga at oxidative stress. Ang compound na ito ay partikular na mahalaga sa mga individual na nasa panganib ng pinsala sa kidney tubules. Ang isa pang bentahe ay ang kabute ay napakadaling tunawin, hindi nagdudulot ng kabag tulad ng ilang uri ng beans at hindi rin nagpapataas ng uric acid tulad ng red meat. Sa makatuwid, ang king oyster mushroom ay perpekto para sa mga pasyente ng bato na may kasamang diabetes o gout. Kadalasan ay pinapayuhan ko ang mga pasyente na igisa ang king oyster mushroom sa kaunting olive oil, i-steam kasama ang gulay
o lutuin sa sabaw kasama ang kalabasa at leafy greens. Kapag nagluluto, panatilihing sariwa ang kabute. Iwasan ang paggamit ng pinatuyong kabute dahil ang potassium at sodium content ay tumataas pagkatapos ng pagpapatuyo. Gayunpaman, dapat lamang kumain ng humigit kumulang 71,100 gramo ng kabute sa bawat pagkain, 2,003 beses bawat linggo, na sinasabayan ng isang magaan na protina ng hayop tulad ng isda o puti ng itlog. Sa ganitong paraan, magiging sapat ang nutrisyon at hindi mapupuno ang bato. At kung sa tingin mo ang kabute ay isang malusog na pagkain, ang susunod na bahagi ay mas kawili-wili pa. Dahil ibabahagi ko ang isang uri ng mataba na isda na kinatatakutan ng marami dahil akala nila ay nakakapinsala sa bato, ngunit sa katunayan ay tumutulong upang labanan ang pamamaga at mapabuti ang glomerular microcirculation. Kung gusto ninyong ipadala ko sa inyo ang 3 recipe para sa masarap, madaling lutuin at mabuti sa bato na king oyster mushroom, mag-iwan ng komento na 2. Agad kong ipadala ang detalyadong gabay. Ang mga putahing ito ay napatunayan na sa meal plans na sumusuporta sa mga may mahinang bato sa maraming malalaking ospital. 3. Salmon. Nagpapalakas ng bato gamit ang cold fat. Nagkaroon ako ng isang pasyenteng babae na mahigit 55 taong gulang na may CKD stage 3 na madalas nahihilo, hirap matulog at laging pagod. Sa simula, halos inalis niya ang lahat ng pagkain, takot sa taba, takot sa isda, takot kahit sa cooking oil. Kumain lamang siya ng nilagang gulay at plain lugaw sa loob ng halos 3 buwan. Ngunit pagkatapos noon, ang kanyang creatinine levels ay patuloy na tumaas, habang ang masamang kolesterol ay hindi bumaba. Pagkatapos kong gabayan siya na isama ang salmon sa kanyang dieta ng 2 beses bawat linggo, steamed with tanglad at gulay, pagkatapos lamang ng 1 buwan, mas mahimbing na siyang natulog, nabawasan ng pagod, at ang kanyang blood test results ay mas matatag kaysa sa inaasahan. Hindi ito isang pambihirang kaso. Maraming pasyente ng bato ang natatakot sa matatabang isda dahil akala nila ay mas mapapagod ang bato. Ngunit ang totoo, ang salmon, kung kinakain ng tama, ay isang napakahalagang natural na anti-inflammatory protein source para sa mahinang bato. Ipinakita ng isang pag-aaral na inilathala sa Kidney International noong 2021 na ang omega-3 fatty acids sa salmon ay nakakatulong na mapabuti ang glomerular microcirculation at mapabagal ang proseso ng interstitial fibrosis, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng function ng bato. Ito ay parang lubricating oil para sa blood filtering system na tumutulong sa bato na gumana ng mas maayos ng walang karagdagang pinsala. Bukod sa omega-3, ang salmon ay nagbibigay din ng mataas na kalidad na protina, humigit kumulang 20-22 gramo ng protina bawat 100 gramo ng lutong isda at madaling tunawin, hindi nagpapataas ng blood urea kung kinakain ng tama ang dami. Mahalaga, ang salmon ay mababa sa purin at natural na sodium, na angkop para sa mga may kasamang gout o high blood pressure. Gayunpaman, ang maling paraan ng pagkain ang sumisira sa bato. Maraming tao ang bumibili ng salmon at pagkatapos ay ipiniprito sa maraming mantika, nilalagyan ng asin at inilalagay sa creamy sauce. Sa gayon, ang masustansyang pagkain para sa bato ay nagiging lason. O mas malala pa, ang paggamit ng smoked salmon o canned salmon na naglalaman ng 3,000 na beses na mas mataas na sodium kaysa sa sariwang isda na nagpapataas ng blood pressure, nagdudulot ng pamamaga ng mga paa, at nagtutulak sa bato sa panganib ng acute failure. Kadalasan ay pinapayuhan ko na steam ang salmon na may luya at tanglad, i-bake sa aluminum foil o ipan-fry ng walang langis. Ang pagkain ng 1,002 beses bawat linggo, sa bawat pagkain ay 70,090 gramo ng lutong isda ay sapat na upang makakuha ng omega-3 at protina nang hindi overloading ang bato. Kung isasama ito sa nilagang gulay o malabnaw na brown rice porridge, mas magiging magaan sa tiyan at madaling tunawin. At kung sa tingin mo ang salmon ay mahirap hanapin at mahal, ang susunod na bahagi ay magpapakilala ng isang uri ng pagkain na halos bawat bahay ay mayroon, mura, ngunit isa pa ring malinis na protina para sa mga sumasailalim sa dialysis at inirerekomenda pang ang kainin araw-araw. Kung gusto mong ipadala ko ang 2 madaling gawin, madaling kainin, simple ngunit masarap na salmon dish, mag-iwan ng komento na 3.
Ipadadala ko ang detalyadong step-by-step guide sa pagluluto sa bahay, 15 minuto lang. Mayroon ka ng masarap at pangalaga sa bato na pagkain. 4. Puti ng itlog. Malinis na protina para sa mga nasa dialysis. Naaalala ko ang isang 60 anyos na lalaki na kailangan ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Napakapayat niya, maputla ang balat at nanlalambot ang kanyang mga kamay at paa na parang wala ng lakas. Sinikap ng kanyang pamilya na painumin siya ng gatas at pakainin ng maraming adobo na akala nila ay mabilis na makakapagbigay ng protina. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit pagkatapos ng bawat pagkain ay nakakaramdam siya ng kabag, pagduduwal at hirap sa panunaw. Ang dahilan ay dahil ang isda na ginamit ay pritong isda na may matapang na lasa, mahirap tunawin at maraming asin na labis na bumibigat sa kanyang digestive system at bato. Pagkatapos kong palitan ang kanyang dieta sa steamed egg whites, 2,003 piraso araw-araw, sinamahan ng malabnaw na lugaw at nilagang gulay, nangyari ang isang kamanghamanghang bagay. Hindi na siya gaanong pagod, bumuti ang kanyang blood protein levels, at nagbiro pa siya na sa unang pagkakataon pagkatapos ng 6 na buwan, nakaramdam siya ng lakas muli. Ito ay dahil ang puti ng itlog ay halos pinakadalisay na uri ng protina na maaaring makuha ng katawan, partikular na angkop para sa mga pasyente ng bato sa advanced stage o nasa dialysis. Ayon sa American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ASPEN, bawat puti ng itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 3.6 gramo ng mataas na kalidad na protina, walang kolesterol, at napakababa sa phosphorus at potassium, 3 bagay na kailangang kontrolin ng mahigpit ng mga pasyente ng bato. Kung labis ang pagkain ng karne at isda, maaaring magkaroon ng labis na protina ang katawan na humahantong sa pagtaas ng blood urea, kabag, pagkapagod, at maging nitrogen poisoning. Ngunit sa puti ng itlog, ang protina ay mabagal at pantay na nasisipsip, hindi nagdudulot ng metabolic burden na tumutulong na protektahan ang atay at bato. Ang pinakamahusay na paraan ng pagluluto ay steam o pakuluan ng maigi at huwag na huwag iprito. Maaaring ihalo ang puti ng itlog sa lugaw, durugin at kainin kasama ang kalabasa o dinurog na kamote upang madagdagan ang enerhiya nang hindi nagpapataas ng sodium. Para sa mga nasa dialysis, maaaring kumain ng 2,003 puti ng itlog araw-araw na hinahati sa mga pagkain. Kung hindi pa dialysis, ngunit nasa stage 3-4 dapat, kumonsulta sa isang registered dietitian upang ayusin ayon sa timbang at glomerular filtration rate. Isang mahalagang paalala, huwag kumain ng buong itlog maliban kung may gabay mula sa isang eksperto. Dahil ang yolk ay naglalaman ng maraming kolesterol at phosphorus, madaling maging sanhi ng pagtaas ng fat sa dugo at karagdagang pinsala sa bato. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Dr. Santos, bakit ang mura ng puti ng itlog ngunit napakahalaga nito? Ngumiti lang ako. Dahil mura at simple, kakaunti ang naniniwala na ito ay epektibo. Ngunit para sa mga nasa dialysis, ito ay literal na golden protein. At kung nagulat ka sa puti ng itlog, ang susunod na bahagi ay mas nakakagulat pa. Dahil ibabahagi ko ang isang uri ng halaman na sa tingin mo ay walang pinsala ngunit kailangan mong mag-ingat kung mahina ang bato. Dahil kung mali ang kainin, maari itong maging sanhi ng pagtaas ng potassium sa dugo at abnormal na ritmo ng puso. Kung gusto mong ipadala ko sa iyo ang isang araw na meal plan na may puti ng itlog para sa mga nasa dialysis, mag-iwan ng komento na 4. Agad kong ipadala ang madaling gawin, madaling kainin na meal plan na angkop para sa mga matatanda at mga pasyente na nagsisimula pa lang sa dialysis. Malambot na tokwa, tofu, madaling tunawing gulay na protina para sa mga walang mataas na potassium sa dugo. Maraming tao ang nag-iisip na ang tokwa ay ang pinakamalusog na pagkain sa mundo, walang taba, walang karne, gawa sa soybeans, at hindi kailangang mag-alala kung kakainin ng madalas. Ngunit kung ikaw ay may sakit sa bato at kumakain ng tokwa araw-araw na parang kanin, ikinalulungkot kong sabihin, maaaring magkaroon ng reaksyon ang iyong katawan sa pamamagitan ng arrhythmia o hindi makontrol na pagtaas ng potassium sa dugo. Ito ay isang katotohanan na binabalaan sa maraming dokumento tungkol sa renal nutrition. Ayon sa data mula sa USDA, ang 100 gramo ng malambot na tokwa ay naglalaman ng humigit kumulang 350,400 mg ng potassium na mas mataas kaysa sa ilang uri ng gulay tulad ng alugbati o nilagang patola. Para sa mga pasyente ng bato,
lalo na sa stage 3 pataas. Kung hindi ko kontrolin ang pang-araw-araw na potassium intake, ang panganib ng hyperkalemia ay totoo. At kapag tumaas ang potassium sa dugo, maaaring makaranas ng biglaang pagkapagod, palpitations, abnormal na ritmo ng puso, at maging pagkawala ng malay. Kaya, dapat bang iwasan ang tokwa? Ang sagot ay hindi kailangan, ngunit kailangan itong kainin ng tama. Kung nasa maagang yugto ka pa at wala pang komplikasyon ng hyperkalemia, ang tokwa ay isa pa ring mahalagang pinagmumulan ng gulay na protina na madaling tunawin, walang kolesterol, mababa sa taba, at naglalaman ng isoflavones na tumutulong na mabawasan ang pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Ang tamang paraan ng paggamit ng tokwa ay 2,003 beses lamang sa isang linggo. Bawat pagkain ay humigit kumulang 50,070 gramo, mas mainam na steamed na tokwa, niluto sa malabnaw na sabaw o nilambot sa gulay. Huwag na huwag kumain ng pritong tokwa, nilagang tokwa na maalat o mga pagkaing may matapang na pampalasa. Dahil sa ganoong paraan, tataas ang sodium at phosphorus content at hindi na ito magiging malusog na pagkain. At tandaan, kung nakaranas ka na ng hyperkalemia o may mga senyales ng pagkapagod, palpitations pagkatapos kumain ng maraming tokwa, dapat kang magpa-blood test kaagad. Ang bawat pasyente ng bato ay may iba't ibang antas ng potassium absorption, kaya huwag basta-basta mag-assume. Nakita mo ba? Isang pagkain na sa tingin mo ay inosente tulad ng tokwa ay maaaring magdulot din ng problema sa bato. Ngunit huwag mag-alala. Sa susunod na bahagi ay ibabahagi ko ang isa pang uri ng protina na napakadaling tunawin, mababa sa purine, mababa sa phosphorus, at hindi nagpapataas ng potassium sa dugo. Ito ay isang uri ng seafood na parehong ligtas at napakaangkop para sa mga may mahinang bato. Sigurado akong magugulat ka. Kung gusto mong ipadala ko ang 3 recipe para sa masarap at hindi nakakapinsala sa bato na tukwa na may mababang potassium, mag-iwan ng komento na 5. Agad kong ipadala ang detalyadong gabay. 6. Sariwang hipon, lean protein, madaling tunawin para sa may sakit sa bato. May isang 70 anyos na lalaki ang nagtanong sa akin ng isang napakakawili-wiling tanong. Doktor, mahilig akong kumain ng hipon, ngunit mahina na ang aking bato ngayon. Masama ba ang hipon tulad ng red meat? Ito ay isang tanong na pinaniniwalaan kong maraming tao ang nagtataka dahil alam ng lahat na ang hipon ay seafood at ang seafood ay karaniwang kasama sa blacklist para sa mga pasyente ng bato. Sa totoo lang, hindi lahat ng seafood ay masama at ang maliit na sariwang hipon kung kinakain ng tama ay isang magaan na pinagmumulan ng protina. Mababa sa purin at madaling tunawin, ito ay lubhang angkop para sa mga may CKD stage 2003. Sa 100 gramo ng sariwang hipon, mayroong humigit kumulang 20 gramo ng mataas na kalidad na protina na may napakakaunting taba at naglalaman lamang ng humigit kumulang 150 mg ng phosphorus, mas mababa kaysa sa karne ng baka, atay ng hayop o malalaking isda sa dagat. Ang purine sa hipon ay mas mababa din kaysa sa tuna o mackerel, kaya ang mga may kasamang gout ay maaari pa rin kumain ng hipon kung inihanda ng simple at hindi labis ang kain. Kadalasan ay pinapayuhan ko ang mga pasyente na pakuluan o istimang hipon o igisa ito sa simpleng gulay. Huwag na huwag gumamit ng adobong hipon, pinatuyong hipon o inasnan na hipon dahil ang mga ito ay naglalaman ng napakaraming asin at inorganic phosphorus na madaling magdulot ng pagtitipon sa dugo na humahantong sa pangangati ng balat, pagtaas ng blood pressure at pinsala sa kidney tissue. Isang pasyente na babae na mahigit 60 taong gulang na may creatinine level na nasa 0 mg DL ay inirerekomenda kong kumain ng 2 beses sa isang linggo ng nilagang hipon. Bawat pagkain ay 5,006 piraso ng maliit na hipon na sinamahan ng lugaw o brown rice noodles. Pagkatapos ng 2 buwan, iniulat niya na hindi na siya gaanong pagod, mas mahusay ang panunaw at hindi na nakakaramdam ng kabag tulad noong kumakain ng red meat. Gayunpaman, kailangan ding tandaan na kung ang pasyente ay may mga senyales ng mabilis na pagtaas ng urea sa dugo o nasa stage 4005 na, dapat suriin ang liver function at uric acid bago regular na kumain ng hipon. At kung sa tingin mo ang hipon ay isang optional na pagkain, ang susunod na bahagi na ibabahagi ko ay magpapaisip sa iyo dahil hindi ito isang pagkain kundi isang espesyal na gatas. Maaari itong palitan ng isang snack ngunit nagbibigay pa rin ng sapat na protina, mababa sa potassium, mababa sa phosphorus at espesyal na idinisenyo para sa mga may sakit sa bato.
Kung gusto mong ipadala ko ang recipe para sa dalawang madaling tunawin, walang langis, hindi maalat, at mabuti sa bato na hipon, mag-iwan ng komento na 6. Agad kong ipadala ang kumpletong gabay. Si espesyalisadong gatas para sa bato, renal formula, matalinong pamalit sa snack, mayroong isang karaniwang kabalintunaan. Maraming pasyente ng bato ang takot sa gatas. Takot na ang pag-inom nito ay magpapataas ng protina, magdulot ng pamamaga, magpapataas ng phosphorus, at kalaunan ay ganap na iniiwasan ng snacks. Ngunit ang paggawa nito ay nagiging sanhi lamang ng mas mabilis na paghina ng katawan. Dahil ang totoo, kung pipiliin mo ang tamang uri ng espesyalisadong gatas para sa bato, ito ay magiging isang mahalagang pinagmumulan ng nutrisyon na tumutulong na mapanatili ang timbang, magbigay ng madaling tunawing protina at micronutrients nang hindi nagdudulot ng karagdagang pinsala sa bato. Ang espesyalisadong gatas para sa bato o tinatawag na renal formula ay isang uri ng gatas na partikular na idinisenyo para sa mga may sakit sa bato. Ayon sa gabay ng International Society of Nephrology, ISN, mahigpit na kinokontrol ang mga produktong ito sa dami ng protina, potassium, sodium, phosphorus, at enerhiya upang matulungan ang mga pasyente na makakuha ng sapat na nutrisyon nang hindi naglalagay ng presyon sa filtering function ng bato. Halimbawa, ang isang karaniwang 200 ml na baso ng renal formula milk ay maaaring maglaman lamang ng piling gramo ng protina, 250 mg ng potassium, 100 mg ng sodium, at mas mababa sa 100 mg ng phosphorus, ngunit nagbibigay ito ng hanggang 300 kilosal at maraming B vitamins, zinc at omega-3. Ibig sabihin, maaari mo itong gamitin bilang kapalit ng umaga o gabi na snack, lalo na kung pagod ka at ayaw kumain, ngunit tinitiyak pa rin ang enerhiya para sa iyong katawan. Lalo na para sa mga matatanda na may sakit sa bato na may kasamang diabetes, ang mga formula ng gatas na may mababang glycemic index ay makakatulong na patatagin ang blood sugar nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng sugar. Ngunit kailangan mong tandaan na huwag basta-basta pumili ng gatas batay sa advertisement, ngunit humingi ng payo mula sa doktor upang pumili ng uri na angkop sa yugto ng sakit at sitwasyong pinansyal. Sa Pilipinas ngayon, mayroong maraming produkto na napatunayan sa klinika tulad ng Nefrison, Hueman, Novas Renan. Dapat kang pumili ng sertipikadong produkto at tandaan na huwag gumamit ng ordinaryong gatas, soy milk o cereal milk bilang kapalit dahil karaniwan itong may mataas na potassium, phosphorus at blood sugar na hindi makontrol. Kung ikaw ay may mahinang bato at hindi mo alam kung aling gatas ang ligtas o gusto mong ibahagi ko ang 3 recipe para sa pagsasama ng renal milk sa iba pang pagkain para sa masustansyang snack, mag-iwan ng komento na 7 sa ibaba. Agad kong ipadala ang praktikal na gabay at narito ang 3 pagkain na dapat mong iwasan. 3 pagkain na dapat mong lubos na iwasan kung gusto mong mapanatili ang stable na creatinine levels. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Dr. Santos, bakit kahit umiinom ako ng gamot, mataas pa rin ang aking urea at creatinine levels? Sa totoo lang, mayroong isang napakatahimik na dahilan na kakaunti ang napapansin at iyon ay ang patuloy na pagkain ng mga pagkain na lihim na sumisira sa bato araw-araw. Una, ang processed meat tulad ng hotdogs, longganisa, at smoked meat. Ang mga pagkain ito ay naglalaman ng napakaraming sodium, inorganic phosphates, at preservatives. Ayon sa isang pag-aaral ng Mayo Clinic, ang inorganic phosphorus mula sa processed foods ay halos 100% na nasisipsip sa dugo, na nagdudulot ng calcium metabolic disorder, nagpapataas ng pasanin sa bato, at nagpapabilis sa paglala ng sakit sa bato. Pangalawa, ang instant noodles at iba pang instant foods, ito ay masarap ngunit lihim na nakakapinsala. Isang pakete lamang ng noodles ay maaaring maglaman ng hanggang 5-20 mg ng sodium, halos 3 beses ang kailangan ng isang pasyente ng bato sa isang pagkain. Bukod pa rito, ang saturated fat at additives sa instant noodles ay nagpapahirap sa proseso ng filtration ng dugo. At sa wakas, ang pinakalungkot ay ang soda at iba pang soft drinks. Hindi lamang ito nagdudulot ng pagtitipon ng phosphate, ang soft drinks ay nagdudulot din ng electrolyte at blood sugar imbalance na nagpapabilis sa paglala ng sakit sa bato. Lalo na ang mga may kulay karamel
ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na fortemeai, isang compound na maaring magdulot ng pinsala sa bato kung ginagamit sa mahabang panahon. Ayon sa babala mula sa US FDA, lagi kong iginigiit na kung gusto mong mapanatili ang stable na urea at creatinine, dapat magsimula sa bawat kutsara ng pagkain araw-araw. Huwag hayaang maging walang saysay ang pag-inom ng gamot dahil patuloy kang lihim na naglalagay ng nakakapinsalang sangkap sa iyong katawan. Kung mayroon pa kayong alinman sa mga pagkain ito sa bahay, subukang bawasan ito araw-araw at pagkatapos ng isang buwan, magpa-blood test ulit. Naniniwala akong makikita ninyo ang malaking pagkakaiba. Kung gusto mong ibahagi ko ang listahan ng 10 pagkain na kailangan iwasan, ayon sa bawat yugto ng sakit sa bato, mag-iwan ng komento na 8 sa ibaba. Agad kong ipadala ang detalyado at madaling intindihin na gabay upang magamit araw-araw. Konklusyon. Mga mahal kong kaibigan, alam kong ang pamumuhay na may sakit sa bato ay isang paglalakbay na puno ng hamon. Bawat sesyon ng dialysis ay isang pagkapagod, bawat pagkain ay isang pag-aalala. Makakasama ba ito sa aking bato? Tataas ba ang aking mga numero kung kakainin ko ito? Ngunit ngayon, nais kong magbigay ng isang mensahe. Hindi tayo kailangan matakot, kailangan lang nating maunawaan ng tama at kumain ng tama. Ang 7 protina na ibinahagi ko, mula sa dibdib ng manok, king oyster mushroom, salmon hanggang sa puti ng itlog ay pawang mabuting kaibigan ng bato. Kung alam natin kung paano ito ihanda ng simple, kainin sa tamang dami, sa tamang oras, at iwasan ang mga lihim na nakakapinsalang pagkain tulad ng processed meat, instant noodles o soft drinks, naniniwala akong unti-unti ay gagaling ang katawan. Umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng madaling tunawing pagkain, magaan sa tiyan, hindi na pagod pagkatapos kumain, hindi na mawawalan ng timbang dahil sa kakulangan ng protina, at lalo na mapapanatili ang urea, creatinine at potassium levels sa matatag na antas. Ang bato ay ang gintong filter ng katawan. Kung ito ay nasira, napakahirap itong bumawi. Maaari mo ring tingnan ang playlist na babala sa pagpalya ng bato, mga senyales, sanhi at paraan ng pag-iwas upang malaman kung paano makilala at maiwasan ito ng maaga. At kung gusto ninyong ipagpatuloy ko ang mga video tulad ng kung paano kumain ng prutas nang hindi tumataas ang potassium sa dugo o gabay sa iba't ibang lugaw, sabaw at malambot na kanin para sa mga pasyente ng bato, mag-iwan ng komento na 9 sa ibaba. Bawat komento, bawat pagbabahagi ninyo ay inspirasyon upang patuloy akong makagawa ng mas kapaki-pakinabang na nilalaman araw-araw. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang post na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil maaaring ang isang pagbabahagi ninyo ngayon ay ang magliligtas sa bato ng isang tao bukas. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo. Taos-puso akong umaasa na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng maraming lakas. Masarap na kumain, mahimbing na matulog at laging manatiling positibo at malakas sa paglalakbay sa pag-aalaga ng bato. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta.